Bulkang Taal patuloy na naglalabas ng sulfur dioxide na nagdudulot ng VOG. Para sa detalye makakasama natin live si Paul Hernandez. Paul? Alam mo, Ace, hindi na nga lang PHIVOLCS yung nakabantay sa aktibidad ng Bulkang Taal dahil kahit yung mga residenteng nakatira malapit o sa paligid ng Bulkang Taal ay nakamonitor din sa aktibidad nito. Mataas ang sikat ng araw sa paligid ng Bulkang Taal pero bahagyang naaninag ang kabuuan nito sa mataas na kahoy Batangas nitong weekend. Sa 24 oras na pagbabantay ng PHIVOLCS, mahigit 3,216 na tonelada ng sulfur dioxide ang inilabas ng Bulkang Taal na nagdudulot ng volcanic smog o VOG. May 2,200 metrong taas ang plume nito o pagsingaw mula sa main crater. 4 ang naitalang volcanic tremors ngayong araw. So 3,000 tons per day of sulfur dioxide. Kung i-compare mo doon sa binubugan ng Taal previously, medyo insignificant po siya. Medyo mababa siya kasi nga umabot na tayo in the past, umabot na halos 20,000 tons per day. Nagdeklara ng araw ng half-day na pasok sa eskwelahan ng grade 4 student na si April Joy nung Biyernes dahil sa VOG. Kasi po umusok po yung vulkan po dun sa Masakit din po sa ulo. Saka po masakit, nakakahilo din po. Di ho mga ari ho. Gawin mainit ho. Lagi lang meron pong masama ang lasa. Bagamat sanay na sa nagiging aktibidad ng Taal, hindi pa rin daw maiwasang mangamba ni Roberto kahit siya nagmo-monitor sa lagay ng bulkan. Ay komisyon, masakit sa ulo. Tsaka yung amoy ng amoy asupre daw ho. Nauna nang sinabi ng PHIVOLCS, wala pa silang nakikitang dahilan para itaas alert level 2 ang status ng bulkan. Sa mga sandaling to kung saan tayo nagla-live sa ngayon ay manaka-naka yung ambon na nararanasan. Heto, sa likuran ko ay ang Bulkang Taal at ayon sa ilang mga residente, kumpara daw noong mga nakakarang araw ay mas maliwanag na raw yung paligid ng Taal. Ace. Maraming salamat, Paul Hernandez.